Postpartum is not just puyat. Minsan pakiramdam mo ikaw na lang mag-isa ang lumalaban para sa pamilya. Kasi hindi lang ito kulang sa tulog, hindi lang ito pagod sa katawan. Mas mabigat dito yung tahimik na bigat na hindi mo maipaliwanag. Yung mahal na mahal mo ang baby mo pero umiiyak ka rin nang hindi mo alam bakit. Yung gusto mong maging okay, maging present, maging masayang nanay pero sa loob parang unti-unti kang namamatay. At ito pa ang masakit. Habang lahat nakatingin sa baby, ikaw naman tahimik na nauubos. Kasi may mga nanay na hindi naman gustong sumuko. Pagod lang talaga silang lumaban na para lang sila ang may dala ng bigat sa bahay, ng bata, sa emotion, at ng araw-araw na survival. Kaya kung may asawa kang madaling umiyak, madaling mapagod, o parang wala na sa sarili niya, huwag mo agad husgahan. Baka hindi siya maarte, baka hindi siya mahina, baka pagod lang siya na magpakatatag habang walang sumasalo sa kanya. Kasi ang postpartum, hindi lang laban ng katawan, laban din yan ng isip, puso at identity. At walang mas masakit para sa asawa mo na mahal ang anak niya, pero pakiramdam niya, siya mismo ang walang mayakap kapag siya na ang hirap na hirap. Kaya remember, postpartum hindi lang puyat. Minsan tahimik na pagkalunod habang inaasahan ka pa ring maging matatag. Kaya tandaan, postpartum hindi lang puyat. Minsan tahimik na pagkalunod habang inaasahan ka pa ring maging matatag. Yung tipo bang may asawa ka pero walang kwenta. Kasi bakit? Feeling mo pa rin mag-isa ka kahit may asawa ka. Kaya kung ikaw to, pakinggan mo. Hindi ka masamang nanay dahil nahihirapan ka. Hindi dahil mahina dahil napagod ka. At hindi ka nag-iisa. Kahit mabigat ngayon, deserve mo rin ng pahinga, pag-intindi at ng taong magsasabing, love, be, ako naman. Ako muna ang sasalo. Ako muna ang tutulong. Ako naman sana. Kaya ikaw na may asawang nagkakaganyan, hindi madali yan. Minsan ang problema, hindi yung sakit kundi yung feeling nilang mag-isa habang nandyan ka sa tabi nila. Kasi hindi ka nila maasahan. Kasi parang sila lang ang lumalaban para sa anak, para sa pamilya. Kaya kung may postpartum ang asawa mo, mas alagahan mo, mas tratuhin mo, mas mahalin mo ng tama. Kasi sa panahon na yan, mas kailangan ka niya.